Sino po excited ngayong umaga? Amen. Today is our Anointing Sunday. And basically po, what we will be doing is we will literally pray for everyone in the room. At habang nandito po ako sa taas, ay nakikita ko ang bilang natin. Hallelujah. Siguro mga 3 o'clock na tayo matatapos. Hindi, joke lang po. Amen. Sino po excited to be prayed for? Alam niyo po, itong Anointing Sunday ay we do this every year, every second Sunday po ng January. And we know that it is so important for us to be prayed for, to be anointed dahil this year po may mga ipapagawa yung Panginoon sa atin. We need to understand that God's work must be done in God's way, with God's Spirit. And I don't know ano yung mga binibigay na ni Lord na personal na words sa bawat isa or sa per family, no? But we're here to pray for you. And by the grace of God po, no, matapos natin lahat ngayong umaga at maging ready tayo lahat sa ipapagawa ng Panginoon, no? So yung gagawin po natin is again, we will be praying for every family. Mamaya po, kung kayo po ay pamilya, no, mag-asawa, nandiyan yung mga anak nyo, mamaya po, pag turn nyo na, you can get your kids sa labas, then sabay-sabay po namin kayong pagpipray. Me and my wife will be staying here sa gitna. So lahat po ng mga family, you can come here dito to be prayed for. I think yung iba dito na young adults, young professionals, you can line up here po, no? At yung iba po na family din, at mga kung wala po yung asawa nyo, or dito po, kay Pastora Beth, no? You can line up dito sa side. At yung ibang youth po natin, mamaya dyan sa likod. Sinasabi ko lang po para alam natin, pero merong mga ushers po, no? Guest experience team natin na mag-a-assist sa inyo sa gagawin po natin. So per family, couples, no, mag-asawa, pwede nyo sabihin sa amin if you're already engaged, no? Pwera lang po yung boyfriend at girlfriend ay pagpipray pa rin namin kayong individual. Okay lang po ba yon? Amen. No? So individual pa rin natin itong pagpipray, and the rest po ay yun nga, isa-isa na po. So makakaupo na po yung bawat isa sa atin. I will be preaching very short po dahil pagpipray pa nga po natin ang bawat isa. But I want everyone to understand ano po yung gagawin natin, no? And I want to explain ano po ba yung anointing? Bakit kailangan natin itong maintindihan, no? First po, the anointing is God's seal over our lives to set us apart, empower us, and protect us. So ito po yung selyo ng Panginoon. Again, ito pong anointing ng Panginoon sa atin, no? Ay ang purpose niya ay para iset tayo apart. Come on, say, set us apart, empower us, and protect us. So, kung ikaw isang Kristiyano and binabasa mo ito, I believe you want this sa buhay mo, no? You want to be protected, to be empowered. At you need to understand na ito yung nais ng Panginoon, ito yung kalooban niya, ito yung disenyo niya sa bawat isang Kristiyano, no? Yung may personal na relasyon sa Panginoon, you need to understand na sinet apart ka ng Panginoon. And gusto ko rin pong linawin para walang confusion sa atin, the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, it comes with that package na nung tinanggap mo yung Panginoon and the Holy Spirit took residence po in you, maniwala ka sa hindi, kasama ng package po na yon ay you have been anointed simula nung na-receive mo rin yung Holy Spirit. Naintindihan po natin ito. Para mawala yung kaisipan, again, yung pangalan po ng Panginoon, no? Linawin ko, Jesus Christ. His name Christ means the anointed one. Okay po? So lahat ng tumanggap sa Panginoon, clear po ito, they are anointed.
Tama? Kaya tinamin katabi mo, sabihin mo, you are anointed. So para mawala yung kaisipan, ay, si pastor lang anointed. Pag ganun yung tingin mo, talagang pupunta lahat kay pastor. Gusto kay si pastor lahat mag-pray sa kanya kasi si pastor lang daw yung anointed. No! Lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay anointed. Hello? The moment na tinanggap mo si Lord, you have been anointed. But we need to understand, alam niyo po tayong tao, para tayong vessel na naglilik. I think almost talagang every day, ang ating sisidlan ay naglilik. Alam mo yung isang batya na may kaunting butas at every day umuunti yan. Ganun po tayo. Kaya yung anointing ay dapat pinapangalagaan. So yun yung rason bakit minsan merong confusion na bakit ito. But pastor, as I see, there are some pastors, there are some Christians po na nakikita ko that they are super anointed. Ganito, ganyan. You need to understand, again, lahat tayo in-anoint na ng Panginoon, pero kailangan kasing ingatan yung anointing. Kaya po, ngayong umaga, we will not just simply anoint you, then after you have been anointed, you will go back to your same old life. No! Hindi tayo in-anoint ni Lord para bumalik sa buhay natin. Hindi ka in-anoint ni Lord para umupo lang dyan at wala kang gawin for 2024. Nandito lang ako para magbutas ng upuan, pastor. No, may gustong ipagawa ang Panginoon sa iyo. Tama po ba? So yung anointing po, explain ko rin po to, no? Yung foundation nito para makita po natin, maintindihan natin ano yung gagawin natin ngayong umaga. I think we need to dive back sa origin po ng word. That the word anoint is a Greek word kryo that means to set apart or consecrate. Meron din pong another Greek word dyan, yung aleipho, it means to smear, rub, or to smear oil, no? To rub yung oil. Ito po'y galing doon sa ginagawa po ng old practice pa ng mga shepherd during their time. Sa mga hindi pa po nakakaalam, no? To smear or to rub with oil yung kanilang tupa na prone po sa mga ticks, mga garapata, no? Dahil yung mga tupa pag napasukan po yan ng mga anumang insekto sa kanilang ulo at nangitlog po yun sa loob. Ayan, diyan na nagsa-start, binubunggo na nila yung ulo nila, no? At pwede po nilang ikamatay yon. So para maprotektahan sila, yung kanilang shepherd ay magrarab ng oil sa kanyang ulo so that kahit umakyat sila dito, hindi sila makakarating hanggang tenga, magsa-slide off lang sila. So yung pagsismear ng oil, it's like a protection. Wow, sino gusto ng protection ngayong 2024? Come on! Diyan po galing talaga yan. No? So yun yung word na aleipho, pero ito pong word na anoint, it means to set apart or consecrate. So hindi lang po siya basta nade-deduce yung meaning niya doon sa to smear or to rub with oil, but we also need to understand yung mabigat na meaning nito. It means to separate and make sacred. So the moment, church, we need to understand the moment we gave our lives to Christ, God separated us for Himself. Hiniwalay ka ng Panginoon. Pinakatangi-tangi ka niya. Hello? Kasi dapat po tayo na anak ng Diyos ay kaiba sa mga tao na wala sa Panginoon. Minsan parang mahirap lunukin. Ito po yung design ng Panginoon sa atin. God is changing us from glory to glory. Tama po ba? No? Sa journey po natin into Christ-likeness, alam niyo po, may mga binabago po yung Panginoon sa buhay natin. Don't feel bad. Pastor, mainit pa rin ulo ko ngayon. I understand. Pastor, ganito pa rin ako. Kaya nga, everyday po yung sanctification ni Lord. Nililinis niya tayo, binabago niya tayo. Palakpakan po natin yung Panginoon sa paglilinis niya sa atin. So, again, God separated us for Himself. He anointed us by His Spirit so that we became different. No? Sa iba. I remember yung sinabi ni Moses sa Panginoon, Lord, kung di mo isi-send, kung hindi kami sasamahan ng Spirit mo, ng presence mo. Sabi niya, wag mo na lang kaming isi-send. Don't send us from up here.
Paano nila malalaman? Anong kaibahan namin? Sabi niya, sa iba. At yung gustong imin po ni Moses dito, yung nagpapadistinguish sa kanila sa ibang tao sa balat ng lupa ay dapat yung presence ng Panginoon. Yun po dapat ang nagpapaiba sa atin, sa ibang tao, yung presence ng Panginoon. Sino pong gusto nun? Amen. Yung tipong hindi mo ma-explain anong meron sa taong to. Every time na nakakausap ko, parang nabawala yung kabigatan ko. Pumasok lang ito sa room, parang biglang nagliwanag. There's something dito sa taong to na hindi nila ma-explain. And that is the anointing. Hello? Pag-usapan po natin mabilis, ano po ba yung benefits ng anointing? No? Kasi hindi po natin ma-maximize yung advantages nito, kundi po natin pag-uusapan, ano po ba yung benefits ng anointing? Number 1, marami pong bagay pero 4 lang po yung gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga. Number 1 benefit of the anointing is empowerment. Hallelujah. Come on, shout empowerment. Yung root word po ng word the empower is power. No? At alam ko familiar sa atin yung Acts chapter 1 verse 8 na sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. No? Ito po kasing oil, wala pong magic sa oil na ito. Ito po ay normal lang na oil, pero yung oil po ay nagsisimbolo sa kapangyarihan po at presensya ng banal na Espiritu Santo. Para maintindihan natin, may magic ba sa oil, Pastor? Wala po, it's just a symbol. Okay? Symbol lamang po ito. At sabi po dito, again, balikan natin, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. So the anointing only comes when the Holy Spirit comes upon us. And when He comes, we receive empowerment for what? To be witnesses. Ngayong taon, ang nais po ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo magstay na nakaupo. It's good that you are active sa pag-a-attend ng Sunday, but Christianity is more than sitting there every Sunday. God wants you and me to be witnesses dito sa mundong ito. And that's my prayer. Na ngayon as we anoint people, as we pray for people, maintindihan nating lahat para saan yung empowerment. Bakit ba ako ini-empower ni Lord? Ini-empower ka niya kasi hahayo ka. Grabe. Hindi ka naman i-empower para umupo ka lang dyan. Para saan yung power? Marireceive mo yung power so that magiging, alam mo yon, magiging equip ka sa lahat man ng ipapagawa ng Panginoon. Nakita niyo po yung mga disciples, paano sila mag-preach? Na hindi naman sila nag-aral. Pero grabing anointing at nagtataka. Even yung mga religious people, na sabi nila, saan galing yung kaalaman nito? That's the anointing. That's the empowerment of the Holy Spirit. Hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Hello? Ngayon pa lang po, i-embrace mo na to ngayong taon gagamitin ka ng Panginoon. And you will never be the same again. Babalik ka sa campus mo, dala-dala mo yung apo, yung empowerment ng Holy Spirit. Magpipreach ka sa classroom mo, mababago yung campus mo. Magsa-start ka sa 1, 2, 3, 5, hindi matatapos yung 2024, masasama mo yung buong classroom mo, kaklase mo, mawiwin mo sila, gagamitin ka ng Panginoon. Even po, alam niyo po, we are praying, di ko alam sino po yung mga nasa call center dito na within sa area ng SM or maybe sa Clark. No, we're praying po na gamitin kayo ng Panginoon na yung mga workmates nyo, since nandito po tayo sa SM, maisama nyo dito sa church. I don't know kung ano yung mga schedule nyo, kalabas nyo dito since nag-10 a.m. na tayo. Maybe start nyo na po. Na after po nito, next Sunday, Vision Sunday natin, yayain nyo lahat ng mga ka-workmates nyo, dalhin nyo sa church. Yan po ibig sabihin ng witness. Tama po ba? So again, when He comes, we receive empowerment to be witnesses. Yung gagawin po ng Panginoon, mas palalawakin nyo yung sphere of influence mo. Hallelujah. Amen. Isa kang witness, saksi ka. Sino po ba dito may ginawa yung Panginoon na mabuti sa kanya? Binago ka ng Panginoon.
Yun lang po. You can start by sharing your own personal testimony. So yun kailangan natin. Power, power, power. Tama po ba? Naalala ko rin po yung story nung si Jesus, kahit po siya ay, di ba, He is 100% God, 100% man, nandito siya sa lupa, at binaptize siya ni John the Baptist. Anong binaptize siya ni John the Baptist? In the form of a dove, nakita natin. He was baptized also by the Holy Spirit. And after that, sabi po, in Acts chapter 10, verse 38, so Jesus, he go around doing good and healing all kinds of sicknesses. Bakit nagawa ni Jesus na magpagaling, magpalayas ng demonyo? Because of that empowerment na na-receive niya. He was baptized, filled with the Holy Spirit. Nakita niyo yon? Kahit mga demonyo, kahit po yung legion na pinag-pray ni Jesus, nagpatira pa lang, ilang libong demonyo meron. Pero nakita si Jesus? Wala. Because He was so filled with the Holy Spirit, filled with power. Nagpapalayas lang po si Jesus. Hindi naman nahihirapan si Jesus. Pero mga disciples, hirap na hirap. Jesus, paano mo ginawa yon? Pinag-pray na namin, etc., etc. Paano? Tignan niyo po yung empowerment. Imagine mo kung i-empower ka ng Panginoon to do good works. Yung ginawa po ni Jesus, ito rin po yung inaata sa atin na gawin natin. Alam niyo po ba? You can also, sabi ng Bible, you can also lay hands on the sick and they will recover. Di mo kailangan tawagin si pastor. Di mo kailangan tawagin sinong leaders dito. Ikaw mismo, witness ka. Ikaw mismo na anoint. You have been empowered. You can pray for the sick. Tama po ba? So that's number 1. Ano man pong ipapagawa ng Panginoon sa atin ngayong taon, may kaakibat na power yan. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Come on, come on, come on. Hallelujah. Pangalawa po na benefit ng anointing is for fruitfulness. Hallelujah. Sinong gusto maging mabunga yung 2024 niya? Amen. I love this verse in Psalm 1 verse 3. The person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season. Yan po yung purpose ng puno eh. Yung puno hindi lang para tumanda, lumaki yung trunk niya at maging shade siya. Praise God sa mga puno na nagbibigay ng shade sa atin. Pero yung purpose po ng puno ay mamunga yan. Nalala niyo yung story ng fig tree na kinurse ni Jesus from a long journey. Gutom sila at nakita niya sana kakain siya or pipita sana si Jesus dun sa fig tree. Nakita niya walang bunga. And Jesus cursed that fig tree and it died from its roots. Hello? Gising pa po ba tayo? Which yields its fruit in season and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Wow. Ang sekreto daw po niyan, ang tao na parang isang puno na ang kanyang mga ugat ay nakababad sa tubigan, nakababad sa salita ng Panginoon, nakababad sa presensya ng Panginoon. Hindi daw sila basta-basta nagwe-wither. Kahit anong season ng buhay nila, hindi daw nalalanta. Hallelujah. I want to declare that sa Darak City Church family. Anumang bagyo or season ng buhay mo, anuman yung kakaharapin mo this 2024, I declare maging katulad ka ng Psalm 1 verse 3. Na kahit anong mangyari, hindi ka malalanta, hindi ka manghihinawa, tuloy-tuloy ka lang. At namumunga ka. I love this. Whatever they do prosper. Sino gusto nito? Wow. Oh. Lord, gusto namin yan. Ano man planuhin namin kasama ka or ano man gawin namin pagpapalain mo. Tama po ba? Praise God for that anointing. Na ina-anoint tayo ng Panginoon. Yung benefit po nito para tayo ay mamunga. And ngayon pa lang po, I want to speak blessings. Sino man po dito, may mga businesses kayo. Businessman, businesswoman. Sino po dito may mga businesses? Taas kamay. No? You need that kind of anointing. Hello? Kailangan mo po yung anointing na yon na maging mabunga. Hindi lang po yan sa material, hindi lang yan sa financial. No? I pray maging fruitful din po. Even yung mga spiritual disciplines natin, mag-prosper, ano man po yung, alam mo yun, nilalagay ng Panginoon sa puso natin. I don't know ano po yung mga na-receive nyo na personal na word kay Lord. But I declare fruitfulness sa mga yan. And in due time, makikita natin yung fruition ng mga bagay na yan. Tama po ba? No? God will anoint yung ating mga kamay na nagsisimbolize ng work.
Tama po ba? No? Connect ko po dito yung story ni Isaac. I think this is one of the profound examples ng fruitfulness na sabi ng Bible in Genesis chapter 26, nung si Isaac daw po, he sowed in the land kung saan actually, there was famine in the land. Imagine, taggutom, pero nagtanim daw si Isaac, amazingly, he sowed 100 times. Wow. Kahit merong famine. Napaka-strange po nun. Pero because meron siyang anointing galing sa Panginoon, that same year po, nag-harvest po siya. Sino pong gusto nun? Ano kaya yung mga pinagpipray mo ngayong taon? Meron ba kaya dito matagal nang inalagaan mo sa prayer at you're praying for a business, magbubukas ka this year, I don't know. Let's pray for fruitfulness. Ang sikreto po dyan ay kasama ang Panginoon sa lahat ng plano. Babad natin yan sa panalangin. Pangatlo po, ano pa pong nagagawa at benefit po ng anointing? It destroys yokes. Come on, say, destroys yokes. Hindi po ito egg yolk. No? Ano po yung yoke? Sino may alam anong yoke? Yung yoke yung pamatong. No, pamatok. No, yung nilalagay nila sa mga hayop, either baka yan, yung wooden po, no, na nakahulma na pinapatong nila sa kanila. Okay? Yan, alam niyo na po 'yon, no? At habang nakasuot sa kanila 'yon, hindi sila malayang gumalaw. They're not free to do or to go wherever they want. At gusto ko muna pong basahin itong Isaiah 10:27 na sabi dito, "It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil." Yung yoke po, kung titingnan natin yan, ito yung mga bagay na nagre-restrict sa atin. Ito yung nagpe-prevent sa atin para ma-achieve natin yung nais ng Panginoon. Are there times sa buhay mo, yun yung nafe-feel mo? You're like restricted. Di ka makagalaw. Parang may nagli-limit sa'yo. Kamukha po ng yoke that is cast on an animal's neck. At wala siyang freedom. At dinadala lang siya kung saan gusto po ng nagdadrive sa kanya. At alam niyo po, sabi sa verse pong ito, yung good news ay dahil po sa anointing ng Panginoon. Even yung mga bagay before na nahihirapan ka, hindi ka makalipad, hindi ka maka-accelerate sa spiritual life mo. Because of the anointing of God, those yoke will be broken in Jesus' name. Receive that by faith. Ano man po yung tumatanikala sa inyo, ano man po yung nagre-restrict, nag-hinder sa'yo. Tama po ba? Ano naglilimit sa atin? Ay ibibreak po yan ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. And lastly, number 4, ano pong nagagawa ng anointing? It dispels fear. Sino po dito nakaranas ng matakot? Di ba yung fear, meron siyang tormenting, nakakapag-torment yung fear. It's like a mental or physical na suffering na napaparalyze ka because of fear. Alam niyo po pati yan, yung anointing ng Panginoon, as we pray for people, we will rebuke yung mga fear na bumabalot sa bawat isa sa atin in Jesus' name. Yung iba sa atin, bakit hindi tayo makalabas sa comfort zone natin is because of fear. May pinapagawa na si Lord, pero hindi ka makapaghakbang kasi takot ka. Takot kang pagtawanan, takot kang mawalan, takot kang iwan ka ng mga kaibigan mo. Ang daming fear nadala po ng mga lies ng kaaway. Takot ka na pag sumunod ka kay Lord, mag-iiba na yung buhay mo, hindi ko ata kaya to, takot ka mag-take ng risk. Yan po, dala lahat po yan ng fear. Pero sabi ng 2 Timothy 1:7, that for God has not given us a spirit of fear, hindi galing sa Panginoon yung takot na yan, but of power and of love and of a sound mind. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi galing kay Lord yung fear na yan. Come on, come on. Come on, sige po. Come on, talk to your neighbor. Itap mo sila sa balikat nila. Sabihin mo, hindi galing kay Lord yung fear na yan. Instead, God has anointed us with His Spirit so that we have love and power that dispel every kind of fear. At alam ko po, yung iba sa atin narinig na to, na ang Bible po, ay meron daw 365
na promises na patungkol po sa sinasabi ng Panginoon na do not fear. Alam niyo po ba daw yun? Ilang beses inulit daw sa Bible yung do not fear ay 365 na beses. Ibig sabihin, sa bawat araw, may pangako si Lord sa iyo na huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. And I want to declare that this year, na yung anointing po, ma-break pati yung takot na yan. Hello? Pati yung takot na, alam mo, marami pong Kristiyano, hindi tayo aware, nagiging people pleaser tayo. This year, dapat maging God pleaser ka. May masyadong isipan na sabihan dake ka. Huwag mong i-please yung tao, huwag mong i-please yung sino man. I-please mo ang Panginoon. Amen? Another scripture, sabi po sa Proverbs 28 verse 1, sabi po dyan that, but the righteous are as bold as a lion. Ang mga righteous daw, ang mga taong matutuwid, ay singkatatapang tulad ng mga leon. Kung lalaking katabi mo, sabihin mo, hi lion. Kung babae, sabihin mo, hi lioness. O mga leon, sabihin mo, rrrr. Yung iba daw, meow. Sino po dito, every time nakakakita siya ng, wala pa akong napanood na lion na sobrang intimidated. May nakita ka na lion, natakot? Yung ang laki ng, grabe no? No wonder ganun kinreate ng Panginoon yung lion. Katang balahibo ng talaga. May nakita kang lion, makanya niyo. May nakita kang ganung klaseng lion? Di ba tayo pa lang ng lion talagang very bold. At gusto kong linawin yun. Ang ganda ng sabi ng Bible, ang matutuwid ay matatapang. Baliktarin natin. Pag di ka nagiging tuwid, nawawala din yung confidence mo. Because of sin. Kaya yung anointing inaalagaan. Hindi ka lang makaka-receive ng anointing and then babalik ka sa dati mong buhay. Gagawin mo yung mga bagay na hindi na pinapagawa ni Lord sa'yo. No. You need to make a commitment this morning, church, that you will not go back to your old life anymore. Dahil babaguhin ni Lord yung buhay mo. And when you receive that anointing, I'm telling you, you will never be the same again. You will walk in power. You will walk in victory. You will walk with peace. You will walk with supernatural joy sa puso mo. Tama po ba? So if you have been struggling with fear and worry, understand this, church. Sapat ang provision ni Lord at kasama po dyan, tatanggalin anuman pong takot. Bibigyan ka ng kakaibang tapang ni Lord. That after you have received the anointing, ready ka na, taas noo, sa anumang ipapagawa ng Panginoon sa'yo. Ready ka na to say yes to Him. Ready ka na ang paglingkuran siya. Ready ka na iwan mo lahat sa likod mo and to move forward. Grabe po, no? Hindi ba kayo na-excite ngayon? Anointing Sunday, after mong ma-anoint, babalik tayo next Sunday, Vision Sunday naman, marireceive mo na yung prophetic promise ng Panginoon for 2024. Grabe. So as I end, ito po yung mga benefits ng anointing. Bakit kailangan po nating nasain po ito? No? And alam niyo po, sino po lahat dito tatay? Taas kamay. Mga tatay, taas kamay. Sige po, wag po kayo mahiya. Mga tatay, ngayong taon, kailangan po kayo ng inyong asawa to be anointed. Kailangan kayo ng inyong mga anak to be anointed. Hallelujah. We need the Spirit of God, the anointing of God to lead our family papalapit sa Panginoon. Kung sa sarili lang po nating lakas, mahirap pong mag-lead ng pamilya. Kung sa sarili lang nating lakas, impossible po. Kaya mga tatay, seryosohin nyo. Nasain mo yung anointing na yan para ma-lead mo yung pamilya mo papalapit sa Panginoon. Again, sino po dito mga businessman, businesswoman? Taas kamay. Sige po, wag po kayo mahiya. Sige po, may maliit kang business, malaking business, kahit anong business pa po yan. Sige, taas mo yung kamay mo, wag kang mahiya. You need the anointing of God. Alam niyo po bakit tayo pinagkakatiwalaan din ng Panginoon sa mga bagay na yan? Yung blessing ni Lord is for us also to be a blessing to others. Hello? Ayaw niyo ba pinagpapala ka ng Panginoon at nagiging pagpapala ka sa iba? At dati naranasan mong ikaw yung binibigyan, ngayon dahil pinagpala ka ni Lord, ikaw naman na nagbibigay, ikaw naman yung tumutulong, ikaw naman nag-aabot. Hallelujah! Woo! You need the anointing.
Kung may mga hawak kang tao under your care sa company, people under your needs, your care, under you, need you to be anointed this year. Meron po ba dito may mga hawak kang squad, may mga hawak kang tao sa baba mo, mga squad leaders? Your squad needs you to be anointed this year para mailid mo sila. At sa bawat isa po sa atin, even po mga nanay, no, I'm speaking also sa mga lahat ng nanay dito. Minsan naiisip nyo, yung pinakamabilis gawin ay sumuko. Ang hirap ng parenting, ang hirap magpalaki ng bata. No? Breastfeeding, yan, nakikita ko sa asawa ko yan eh. No? You need to be anointed to endure. Madaling sumuko, but God will give you the strength to endure this year. At sa bawat isa po sa atin, the Rock Fam, kala nyo para kanino lang to? The church needs you to be anointed for us to come together and see and walk onto greater things this year. Bawat isa, if you call the Rock City Church your home, then the whole church needs you to be anointed. Habang tinitingnan ko po yung bawat isa dito, alam mo yung pinakikita ko, hindi lang basta tao na umuupo dyan, pero mga tao na bubuhat sa vision na binigay ng Panginoon sa Rock City Church. Hindi lang po tayo tinatawag ng Panginoon para dito sa SM. May mas malaki pa pong plano at pagdadalahan si Lord sa atin. Sino po dito na-excite? And the church needs every one of you to be anointed para magawa natin pinapagawa ng Panginoon. Ngayon po, tatayo po tayo as we prepare our hearts